Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Sa pakikipag-ugnayan sa mga puwersang militar ng Estados Unidos, ay naghatid ng kinakailangang relief supply ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa mga komunidad ng Batanes na naapektuhan ng bagyong Julian nitong kamakailan lang. Ayon sa AFP, ang pagtutulungan sa inisyatibong ito ay nagpapakita ng matatag na alyansa ng Estados Unidos at Pilipinas at pinaiigting ang kahalagahan ng paghahanda, koordinasyon at ang matatag na balangkas sa pagtugon sa kalamidad na binuo ng dalawang bansa. Naitala sa 11 baybayin ang red tide toxin, kaya't pinag-iingat muli ang publiko sa pagkain ng mga shellfish. Yan ang balitang hatid ni Danizel Lopez. Base sa ibinahaging impormasyon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, ay lumalabas na positibo sa red tide toxin ang 11 baybayin. Kabilang dito ang baybayin na dumangkilya sa Zamboanga del Sur, Daram Island, Zumaraga Island, Irong-Irong, Cambatutay, Leyte, Tungawan, Zamboanga, Sibugay Province, Maqueda, Samar, Biliran Island at Lianga, Surigao del Sur. Ayon sa BFAR, nananatiling delikado ang pagkonsumo ng mga shellfish dahil sa nadiskubring paralytic shellfish poison na nakita rito. Samantala, ang mga isda, pusit, hipon at alimango naman ay maaaring kainin basta't nahugasan at nailuto ito ng maigi. Ipinaskil naman ng BFAR sa opisyal nitong Facebook page na base sa isinagawa nitong pagsusuri ay malaya sa red tide ang katubigan sa Metro Maynila. Danizel Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Magkasunod na nakitaan ng mataas na aktibidad ang Bulkang Kanlaon at Bulkang Taal ngayong linggo. Una na rito ang Kanlaon na nakapagtalaan ng higit 5,000 toneladang asupre nitong Martes. Isang araw matapos nito, sumunod naman rito ang Bulkang Taal na nagbuga ng higit 1,200 toneladang asupre. Sa kabila nito, nananatili pa rin sa alert level 2 status ang Bulkang Kanlaon habang ang alert level 1 naman ang Bulkang Taal. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito News Force. Sa ulo ng mga balita. Pinoy sa Saudi Arabia binitay ng walang abiso sa embahada at pamilya. Kaso ng death penalty umabot na sa Siyam. Bulkang Taal at Kanlaon nagbubuga ng tone-toneladang asupre. PBBM ipinag-utos ang agarang pagpapauwi ng mga Pilipino sa Lebanon. Senator Risa Hontiveros binatikos ang planong pagtakbo ni Kibuloy bilang senador. BFAR pinag-iingat ang publiko sa panganib na dala ng red tide. At Philippine senior chess players lalaban sa World Chess Portugal Meet. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Matapos mapinsala ng bagyong Julian ang probinsya ng Batanes, ay nanatili ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pamamahagi ng tulong pinansyal sa mga apektadong pamilya at individual. Nagkakahalaga itong 10,000 piso bawat isang benepisyaryo ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Sibak sa pwesto ang 6 na pulis matapos manggulpi ng isang criminology student. Yan ang ating kumpirmahin kay Danizel Lopez. Ibinahagi ng Philippine National Police o PNP na inalis na nito sa pwesto ang 6 na kapulisan dahil sa pangbubugbog ng isang criminology student. Ang mga pulis na sinibak sa pwesto ay mula sa Police Station 4, Marigondon, Lapu-Lapu City, Cebu. Base sa impormasyon na nakalap ng PNP, naging sanhi ng insidente ang pagnanakaw umano ng isang biktima sa binabantay nitong bahay kung saan siya ay namamasukan bilang caretaker.
Kaya't inaresto siya ng mga pulis at pilit umanong pinapaamin sa paraan ng pamamalo ng arnis at pananampal. Itinanggi naman ng kapulisan ang ginawang pambubugbog matapos igiit ng biktima na siya'y paulit-ulit na nagpaliwanag sa mga pulis ngunit hindi pinakinggan. Ayon naman kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, ang pagsibak sa pwesto ng mga ito ay paraan upang hindi maapektuhan o maimpluwensya ng investigasyon na isinasagawa sa kaso. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Malugod na tinanggap ni Makati City Mayor Abby Binay ang 7 parangal mula sa DOF's Bureau of Local Government Finance. Ang parangal ay nagsisilbing pagkilala sa mahusay na pamamahala ng pananalapi para sa lungsod. Matatandaan na kabilang ang lungsod ng Makati sa mga nanunguna na NCR revenue earners. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at itong News Force. Sa ulo ng mga balita. Pinoy sa Saudi Arabia binitay ng walang abiso sa embahada at pamilya. Kaso ng death penalty umabot na sa Siyam. Bulkang Taal at Canlaon nagbubuga ng tone-toneladang asupre. PBBM ipinag-utos ang agarang pagpapauwi ng mga Pilipino sa Lebanon. Senator Risa Hontiveros binatikos ang planong pagtakbo ni Kibuloy bilang senador. BIFAR pinag-iingat ang publiko sa panganib na dala ng red tide. At Philippine senior chess players lalaban sa World Chess Portugal Meet. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahon balita. Nakatakdang magsagawa ang Malaysian Embassy sa Pilipinas ng isang Friendship Open Tournament ng golf sa Lubao, Pampanga. Inanunsyo ito sa isang press con na layong paigtingin ang profesional at diplomatikong relasyon ng Pilipinas at Malaysia. Inaasahang lalawkan nito ng tinatayang mahigit 2 golfers mula sa 2 bansa. Mapupunta naman ang mga kikitain sa nasabing tournament sa mga charity works at ang ilan dito ay 2 eskwelahan sa Pampanga at 1 sa Bulacan. Para sa ika-5 dekadang selebrasyon ng MMFF sa Nobyembre, ilang presteryosong film bodies at artists ang makikisaya sa pagdiriwang na nakatakdang ganapin sa City of Dreams. Princess Castro para sa balita. Matapos ang naging ceremonial contract signing ng Metro Manila Film Festival o MMFF at Manila International Film Festival o MIFF nitong Martes, ay opisyal lang inanunsyo ng MMFF nitong Miyerkules na ang magiging event partner nito para sa gaganaping Golden Gala ay ang City of Dreams. Ito ay para sa ika-50 taong anibersaryo ng festival kung saan isa itong pagtitipon upang ipagdiwang ang mayamang pamana ng pelikulang Pilipino maging ng mga narating nitong milestone sa loob at labas ng bansa sa mga nagdaang taon. Nakatakdang ganapin ang Golden Gala sa ika-11 ng Nobyembre kung saan tampok sa kaganapan ng ilang kilalang personalidad at mga pamosong tao sa industriya ng entablado at pelikula. Ang partnership event na ito ay binibigyang diin ang kahalagahan ng okasyon kung saan aasahan ng hindi malilimutang gabi ng glamour, entertainment at philanthropy. Samantala, ayon kay Artes, ang kaganapan at ang ugnayan sa pagitan ng MMFF at MIFF ay umpisa pa lamang ng unti-unting pagsiklab ng transformative partnership para sa industriya ng libangan sa bansa. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Nakatakdang lumaban ng trio senior chess players sa Wide World
Senior Chess Championship sa Porto Santo, Portugal mula ika-19 hanggang ika-29 ng Nobyembre. Ang Pilipinas ay kakatawanin na 3rd International Chess Open 2024 gold medalist Almario Marlon Bernardino at amateur players na sina Chito Garma at Jose Efren Bagas Basman. Sa kabilang banda, kumakailang ding bumisita ang trio sa Philippine Sports Commission sa Rizal Memorial Sports Complex. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at itong News Force. Sa ulo ng mga balita. Pinoy sa Saudi Arabia binitay ng walang abiso sa embahada at pamilya. Kaso ng death penalty umabot na sa Siyam. Bulkang Taal at Canlaon nagbubuga ng tone-toneladang asupre. PBBM ipinag-utos ang agarang pagpapauwi ng mga Pilipino sa Lebanon. Senator Risa Hontiveros binatikos ang planong pagtakbo ni Kibuloy bilang senador. BIFAR pinag-iingat ang publiko sa panganib na dala ng red tide. At Philippine senior chess players lalaban sa World Chess Portugal Meet. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.